Halos 200 bakwit sa Albay ang nahandugan ng pansamantalang trabaho sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged o Displaced Workers o TUPAD program. Yan ang ulat ni Connie Kalipay ng Philippine News Agency. Hindi bababa sa 194 internally displaced persons mula sa Kamalig, Albay ang nagsimula ng Emergency Employment Program sa ilalim ng Department of Labor and Employment TUPAD program. Ang nasabing programa ay nagbibigay ng kita sa mga pamilyang nananatili sa mga evacuation center ng mahigit 50 araw dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sinabi ni Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. na ang mga benepisyaryo mula sa Barangay Anuling at Kirangay ay sumailalim sa orientation at nakatanggap ng personal protective equipment para sa 10 araw na panahon ng trabaho kung saan sila ay tatanggap ng 4,350 kada araw. Unahing responsibilidad ng mga evacuees ang pagpapanatili ng kalinisan sa mga silid-aralan, banyo at kapaligiran ng kani-kanilang mga evacuation center. Sinabi pa ni Baldo na ang hakbang ay tumutugon sa mga pangangailangan sa kabuhayan ng mga IDP na ang pinagkukunan ng kita ay naapektuhan ng patuloy na kaguluhan ng bulkan. Idinagdag niya na ang lokal na pamahalaan ay patuloy na nagbibigay ng family food packs, nagpapakalat ng mga health workers at nagsasagawa ng disinfection sa mga paaralang nagsisilbing evacuation centers. Ngayong araw, isa pang 194 na benepisyaryo mula sa Barangay Anuling, Kirangay at Suwa ang nagtatanggap ng payout para sa 13 araw na Cash for Work program ng DSWD. Samantala, iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang patuloy na paglabas ng abo mula sa Mayon. Ang mga daloy ng lava ay umabot na sa Galis, sa Basud, Bunga at Miisi. Tili ang Alert Level 3 sa Mayon Volcano at pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Connie Kalipay ng Philippine News Agency.